Before you doom scroll any further, may bagong development sa kaso ng Maleta Boys. Ayon kay George Villanon Jr., isa sa kanila may nag-alok daw ng 20 fenotes hanggang 25 meter para bawiin ang kanilang mga pahayag laban sa ilang opisyal. Samantala, nahuli ang ilan sa kanila matapos mabigo magpiyansa para sa kasong perjury. Sa legal front, nagdesisyon ang Supreme Court na i-dismiss ang mga petisyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang impeachment proceedings. Ibig sabihin, tuloy ang trial sa Senate Impeachment Court. Mukhang magiging mahaba pa ang laban na ito para sa Vice-Presidente habang nagpapatuloy ang mga pagdinig. Sa balitang pangkaligtasan, ligtas ang mga Pinoy na guro sa eskwelahan sa Thailand kung saan nangyari ang pamamaril. Ayon sa Philippine Embassy, walang nasaktan sa kanila sa kabila ng trahedya. Mahalaga ang balitang ito, lalo na para sa mga pamilya ng mga guro dito sa Pilipinas na nag-aalala para sa kanilang kaligtasan abroad. Balita sa UAAP ngayong gabi, perpetually banned na si Tab Baldwin mula sa liga matapos ang investigasyon sa insidente na kinasangkutan ng mga student athletes ng Ateneo. Pero good news para sa mga Ateneo fans, tuloy pa rin ang Blue Eagles sa Season 89. Magandang pagkakataon ito para sa team na mag-focus sa laro at makabawi sa susunod na season. Usapang extradition ngayong gabi. Sinimulan na ng gobyerno ang pag-review sa hiling ng US na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Kasama sa mga kaso niya ang sex trafficking at visa fraud, kaya magiging masalimuot ang proseso ng legal cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon, i-follow mo kami para sa Daily Catch-up. Ingat!